Okay, lumabas na yung report dito sa Spin PH na baka ito raw si Alex Stockton ay hindi na magtatagal dito sa Converge Fiber XRs at ito ay ilagay na sa trading block. Ayon dito sa report ni Homer Sison, ito raw si Alex Stockton ay sabihin na natin na frustrate na yung management dahil sa inconsistent daw na laro nito. At yan ang dahilan kung bakit ang nasabing player ay posible na nailagay sa trading block. Marami tayong pwedeng masabi dito pero ang unang-una diyan, itong si Alex Stockton kung inyong maaalala, ito ay nung kinuha ng Converge kilalang defensive player pero naging all-around ito. Naging isa doon sa mga top scorers nila. Pero lately siguro naman kung napansin niyo ever since dumating si Juan Gomez de Leaño, medyo nabawasan na yung role nitong si Alex Stockton dito sa Converge at hindi na siya yung top scorer katulad nung dati. Kaya nga ngayon ang balita mukhang ito raw ay baka palitan na o i-trade na dahil hindi na nagiging consistent yung laro nito. So sa ngayon ang usapan, saan ito pwedeng mapunta? Matunog yung balita na ang Barangay Ginebra daw ay interesado na makuha itong si Alex Stockton. Meron ding mga reports na lumabas na ito raw Converge posibleng kausapin itong Blackwater Bossing sa isang trade, Cedric Barefield for Alex Stockton. Dahil alam nga natin ito si Cedric Barefield, magiging free agent yan pagkatapos ng season na to. At syempre ang Blackwater gusto ma-trade na to si Barefield bago pa umalis dun sa kanilang poder. Tandaan din natin na ang coach ng Blackwater, si Jeffrey Cariaso, yan ang nag-draft kay Alex Stockton nung siya pa ang humahawak sa Converge Fiber XRs. Kaya sa tingin ko bagay itong si Stockton dito sa Converge Fiber XRs kung sakasakali nga na dyan siya dalhin dito sa trade. Napag-uusapan yung mga teams na interesado dito kay Stockton. Ang isa pa raw dyan na gustong kumuha dito ay itong San Miguel. Dahil dito sa San Miguel, may mga magsasabi siguro bakit yan kukunin ng San Miguel gayong hindi ba't lalong mawawala ng playing time si Stockton kung siya'y mapupunta dyan? Sa tingin ko hindi. Dahil ang San Miguel ngayon, ang point guards nila ay itong si Chris Ross, si Chris Rosales at itong si Wamit Yongson. Kung sakaling magkaroon ng trade itong San Miguel at itong Converge para kay Alex Stockton, sigurado kasama dyan si Wamit Yongson. Baka may isasama pang ibang player o draft pick ang San Miguel. So ang matitira na lamang point guards ng San Miguel kung sakasakali ay si Alex Stockton, si Chris Ross at si Chris Rosales. Kung ganun ang rotation, magiging main point guard ng San Miguel itong si Alex Stockton, backup niya itong si Chris Ross at si Chris Rosales. Kaya hindi mawawala ng playing time itong si Stockton dito sa San Miguel kung sakasakali. Kaya sa tingin ko, magiging maganda itong lineup ng San Miguel kung makuha nga nila itong si Alex Stockton. Dahil alam naman natin na itong si Stockton ay isa talaga doon sa mga players na tinatawag na offense at defense ang laro at pupwede ito sa San Miguel. Ngayon, depende na lamang yan kung papayag itong Converge Fiber XS dito sa iyo offer ng SMB. Dahil syempre kung ikaw naman ang San Miguel, hindi basta-basta na makukuha mo itong si Alex Stockton. Dahil independent team ang Converge kaya hindi yan papayag doon sa mga tinatawag na mga one-sided na mga trades. So tignan natin kung papayag itong si Delta Pineda dito sa trade na i-offer ng San Miguel. Kung sakaling ang kasama dyan, itong si Wamit Yongson. Ang maliwanag dito, maraming mga teams ang magkaka-interest dito kay Stockton ngayong alam na at lumabas na yung balita na baka ito ay ilagay sa trading block nitong Converge Fiber XRs. Ang isa pang balita naman natin pagdating dito sa Barangay Ginebra. Mukhang ang lumalabas na report ngayon, ito raw si Stephen Holt. Ang gagamitin nitong si Coach Tim Cone na pambantay dito kay Juan Gomez de Leaño. Alam natin na may twice to beat advantage itong Converge Fiber XRs kontra dito sa Barangay Ginebra. At dahil dito, ang isa pang naging problema ng Ginebra nung unang naglaban sila ng Converge Fiber XRs ay hindi kinaya ni RJ Abarientos panabantayan itong si JGDL. So kung ikaw si Coach Tim Cone, hindi mo nagagamitin si RJ na panggwardya dito kay Juan Gomez de Leaño. Kaya nga ang report ngayon baka si Stephen Holt ang gamitin niya. Tapos si Stephen Holt mas matangkad yan kay Juan Gomez de Leaño at meron siyang athleticism na ibig sabihin ay pwedeng magamit para sabayan itong si de Leaño. Pero syempre magdedepende pa rin yan dahil siguradong mag-a-adjust din
itong si Coach Delta Pineda. So magiging magandang pito ng mga tinatawag ng mga big men at ng mga forwards kung sakasakali. Kaya nga sa tingin ko maganda yung magiging sabihin nating chess match up nito si Coach Tim Cone at itong si Delta Pineda. At yan ang isa dito sa mga magiging highlights nitong labanan ng Converge at Ginebra. Alam din naman natin na hindi magiging biro yung laban dito dahil kung sakasakali magiging major test ito para kay Delta Pineda na makaharap itong si Coach Tim Cone. Alam natin winningest coach yan sa PBA history, samantalang ito si Delta Pineda, yan yung up and coming coach sa PBA, pero sa MPBL ang dami na rin sabihin nating championship experience nito. Kaya isa ito dito sa mga pinakinabangan. Pero sa totoo lang, masasabi natin na yamado dito itong Converge dahil nga meron silang twice to beat advantage. Pero kinakailangan syempre na magpakitang gilas pa rin ang Converge para matalo Ginebra. At ang huli nating balita ngayon, ito namang Magnolia Hotshots ay determinado pa rin na makaabante kahit na tinatawag na meron silang mga injury na pinagdaraanan. Maganda ang naging umpisa nitong Magnolia ngayong conference dito sa ilalim ni Coach L.A. Tenorio. Ang naging problema lang as usual, itong mga injury talaga yan ang dumaranas at yan talaga minamalas itong Magnolia. Every time magkakaroon sila ng momentum, nagkakaroon ng injury. Kayo naman si Paul Lee. At ito si Paul Lee, alam natin may history talaga yan na nai-injure. So hindi na nakapagtataka na ito yung nangyari. Ang magiging tanong na lang kung sino pa ba ang mga guards na pwedeng makuha ng hot shots. Kaya pa ni L.A. Tenorio maglaro pero may edad na ito si Tenorio at ito si Mark Baroka at imposible naman na sa kanilang dalawang magre-rely itong Magnolia dahil 40, halos 40 na pareho yon. So kailangan nilang kumuha ng mas batang guard. Pwede dyan sa trade. For example, pwede nilang ma-acquire itong si Evan Nelly mula dito sa Titan Ultra o kaya naman kung pwede rin dito si Tyler Tio mula sa Phoenix. Kaya maraming mga players na pwedeng makuha itong Magnolia. So, ito ay magiging sabihin nating situational. Depende kasi yan kung itong Titan Ultra at Phoenix mga independent teams. So hindi po pwede mga one-sided trade na ginagawa ng SMC dito sa Terra Firma. Kaya kung gustong makuha ng Magnolia itong si Evan Nelly o kaya itong si Tyler Tio for example o kaya si Richie Rivero, kinakailangan talaga maging maganda rin yung i-offer ditong hotshots. Or kung hindi naman magte-trade muna Magnolia, posible na ang gawin nila ay gamitin itong si Peter Alfaro bilang isa doon sa mga guards. Pero ang risk kasi dyan, hindi masyadong nabibigyan ng playing time si Alfaro. Kaya baka hindi pa masyadong buo yung kumpiyansa nito, lalo na at must win itong kanilang magiging laban sa TNT. Twice to beat ang advantage ng TNT, so medyo mahihirapan ang Magnolia. Pinabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Simon de Guzman, Jonel Alagon, Katsakino Dukusin, si Malyari Mascariñas, si Ireneo Salangsang, si Michael D, si Anthony Alon, si Dexter Domer, at lahat ng mga regular natin na mga viewers.